pagkakataon na ibinigay sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-samang mag-aral ng Kanyang salita dito sa programang Sa Oras ng Pag-aaral. Mainit na pagbati po ang aking nais ipabot sa lahat ng mga taga-subaybay. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. na makakasama ninyo sa ating talakayan at kasama rin natin si Pastor Nestor Ilioma, ang ating magiting na tagapagpaliwanag ng ating mga bagay-bagay dito sa banal na kasulatan. Pastor, kamusta po kayo? Mabuti, Pastor, at ako'y nananabik na pangunahang muli sa kasama ng ating mga taga-subaybay ang pag-aaral ng isang mahalagang paksa na dapat naunawaan na palaging nagiging bahagi ng karanasan ng mga tao samantalang tayo narito sa balat ng lupa. At tayo natutuwa sapagkat habang lumalaon ang ating programa ay dumarami ang mga taga-subaybay at hindi natin makalimutang batiin silang lahat. Saan man kayo naroroon, mga ginigiliw namin mga kaibigan, maraming salamat at patuloy nating pinagsasama-samahan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa atin pong talakayan sa pagkakataong ito ay pag-uusapan po natin ang makasalanang likas ng tao at ano ang impact nito sa pagdurusa ng sanlibutan. At napakaganda ang title o titulo nitong pag-aaral na dito sa leksyon sa serye na ikawalo, Walang Salang Dugo. Bago po natin yan tunghayan, atin munang hilingan si Pastor Ilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos na nasa mga langit, sa oras na ito ay nais naming hilingin muli na kami inyong pagkalooban ng pagkaunawa at ng karunungan na magdadala ng kabanalan sa aming kaisipan upang kumagkagayon ang lahat ng bagay na aming pag-aaralan ay magiging pagpapala sa aming mga taga-subaybay. Salamat po, Panginoon, na sa mga nakalipas na pag-aaral, ang inyong diwang banal ang siyang pumatnubay sa amin. Kaya nga sa oras na ito, pahintulutan po ninyo na makaulayaw namin ang banal na Espiritu na siyang magdadala ng pangunawa, magdadala ng pagkaunawa sa inyong mga salita at lalo pa magkaroon kami ng pananabik na isakabuhayan ang mga aral na ito upang kumagkagayon ang likas ng aming Panginoong Yesus ay mahuhubog sa aming mga personal na buhay. Pahintulutan ninyo na ang pag-aaral ng inyong salita ngayong umaga ay salingin ang mga taga-subaybay upang kumagkagayon iaangkop namin ang aming mga sarili sang-ayon sa banal na likas ng aming Panginoong Yesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ginamit na susing talata ay nagmumula sa Hebreo Kapitulo 11, talatang 1. Ang sabi dito, Hebreo Kapitulo 11, talatang 1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ayan, Pastor, ang susing talata ay hinalaw sa huling aklat na bahagi ng tinatawag nating Pauline Epistle. At ito yung isa sa mga 14 na aklat na isinulat ni Apostol Pablo dito sa Bagong Tipan. At bagamat nung isulat ang aklat na ito ay wala pong mga kapitulo at mga talata, pero dito sa ating banal na kasulatan na ngayon ay ito'y kabanatang 11. Ang talata ay 11. Dito, sa kapitulong ito, Pastor, ay nakatala ang pananaw ni Pablo tungkol sa ano ang pananampalataya at paano ito ipinakita sa mga buhay ng mga lalaki at babae na kanyang binaybay dito sa kapitulong ito. Ating pansinin, Pastor, ang sabi ng talatang 1, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Narito, Pastor, ang dalawang bagay dito na idinidiin. Ang pananampalataya daw ay may pananampalataya ka sa bagay na iyong hinihintay. Hindi mo pa nakikita. Okay? Pero nagtitiwala ka na ito'y mangyayari sapagkat ang nangako nito ay ang ating Panginoong Diyos. Ayan. So, ididiin ko yung punto nito kasi mamaya sa ating talakayan, may mga bagay na hindi tayo nakikita. Pero, subalit, nagtitiwala tayo na gagawin ng Diyos yung mga bagay na yon sang-ayon sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Yeah. So, itong pangunahing pinaliwanag sa atin
na siyang kahulugan kung bakit ginamit ang susing talata, ito'y may malaking kinalaman dito sa kasaysayan ni Job na siyang ating pinag-aaralan sa buong trimestreng ito. Kaya nga't dito mapapansin natin, sa puntong ito, mayroong protesta itong si Job. Kaya naroroon yung kanyang mga kaibigan, si Eliphaz, si Bildad, at saka si Zophar. Bakit po ang punto nitong si Eliphaz, Bildad at Zophar na pinarurusahan ng Diyos ang masama ay tila hindi angkop doon sa kalagayan ni Job? Ayan, maganda yon, Pastor. Babaybayin natin, dumating yung kanyang tatlong mga kaibigan. Pagkatapos na maranasan ni Job, yung mga sunod-sunod na mga trahedya at pati yung pagkakasakit physically at pati yung panunuya ng kanyang may bahay, Pastor, ay mapapansin natin dito na nang sila'y dumalaw sa kanilang kaibigang si Job, sila ay nanahimik. Opo. Ayan. So, hindi sa kagad sila nagsalita eh. 7 araw na sila'y nanahimik at pinagmamasdan lamang at marahil ay pinakikiramdaman yung karanasan ni Job na naroong nagtitiis at nagdurusa sa mga sunod-sunod na mga pangyayaring naganap na hindi mabuti sa kanyang buhay. Pero, nang sila'y magsalita, Pastor, ito ang nais kong ating bantayan at tatalakayin din natin ito sa mga susunod na pagtalakay. Nang sila'y magsalita, itong magkakaibigang ito, ang namintawi sa kanilang mga bibig ay hindi yung pagkaawa, kundi kanilang ipinapakita at nais nilang idiin na may kasalanan sino? Si Job. Ayan. Na ang susi ng lahat ng kanyang naranasan ay siya ay nakagawa ng pagsalangsang na nakagawa siya ng hindi mabuti sa harapan ng Diyos. Kaya nga, ito'y mga parusa sa kanyang mga kaisipan. Now, nais kong pansinin na kagaya ng sinabi mo kanina, nagprotesta si Job. Hindi niya tinanggap yung kanilang sinasabing, ito'y bunga ng iyong pagkakamali at pagkakasala laban sa Diyos. Bakit? Sapagkat sa Job Kapitulo 1, Pastor, ang talata ay 8, ating bansinin, ito'y namutawi sa mga bibig ng ating Panginoong Diyos. At ito yung kanyang summary kung sino si Job. Kapitulo 1, ang talata ay 8. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Ayan, ang nagsasalita dito, Pastor, ay sino? Ang ating Panginoong Diyos. Nang isulat ito ni Moses at ihayag dito sa unang bahagi ng aklat ng Job, may 4 na bagay na binanggit ang manunulat na namutawi mula sa bibig ng Diyos. Unang-una, ang sabi niya ay, siya ay lingkod ng Panginoon. Ikalawa, ang sabi niya, ang lingkod na ito ay sakdal at matuwid. At natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan. So sa summary ng kanyang pangungusap galing sa bibig ng Panginoong Diyos, ay kaniwas yung sinasabi nung 3 kaibigan niya na ikaw ay maraming kasalanan, kaya ikaw ay nagdusa ng ganyan at marami mga pangyayaring hindi nangyari sa iyo. Sapagkat mismong sa pangungusap, kaya nga si Job ay sabi niya, hindi. Sapagkat ang iprinonounce ng Diyos sa akin, ako ay may takot sa Kanya, ako'y sakdal, ako'y matuwid, at ako'y humihiwalay sa aking mga kasalanan. Ito ang kadahilanan, kaya hindi matanggap ni Job yung ipinapahayag ng kanyang mga kaibigan na iyon ay parusa sa kanya. Kasi alam niyo yung mindset ng tao talagang hindi mawawala na ang isang tao kaya dumaranas ng pagdurusa ay dahil sa kasamaan. Na sa gayong ding basihan, itong 3 kaibigan ni Job na nagsasabing ang taong pinarurusahan ay meron siyang nagawang hindi maganda o masamang bagay na ginawa. Na siya namang hindi tinatanggap ni Job sa kanyang sarili. Kaya nga lumalabas ngayon na tila ang pagdurusa ay hindi lang para sa taong tapat o hindi lang para sa taong makasalanan, kundi gayon din sa mga tapat. Paano kaya natin itong bibigyan ng kaugnayan sa isa't isa? Ayan, Pastor, ating lilinawin para maunawaan ng ating mga taga-subaybay na ang lahat ng tao nagkasala. Opo. Ayan. Including Job. Kasama si Job. Kasama nung kanyang mga anak. Ayan. Kakaiba kasi yung magsimula tayo dun sa punso na walang kasalanan. Ito ay
si Job at ang kanyang mga anak at yung mga taong kasama niya na namuhay nung kanyang kapanahunan na itinala ni Moses ay naapektuhan din ng kasalanan ni Adan at Eva mula sa pasimula. Opo. So sila ay mga makasalanan, pero sila ay mga makasalanang pinatawad dahil sila ay nanampalataya sa darating na tagapagligtas na Mesiyas. Ano yung ginagawa nila? Pumapatay sila ng mga hayop na kumakatawan doon sa darating na tagapagligtas. Doon meron silang pananampalataya at pananalig. Kaya sila maaring tawagin nating mga tapat na lalaki at babae ng Diyos. Ito yung mga tao na nagtitiwala sa Panginoon. At pag tayo'y humingi ng tawad, Pastor, nais kong pansinin, bagamat tayo'y makasalanan, ang tingin ng Diyos sa atin, tayo ay mga matuwid. Okay. Ayan. Tayo'y matuwid sa Kanya. Pag wala kang kasalanan, ang ibig sabihin, pinatawad. Hindi yung hindi ka nagkasala, kundi ikaw ay napatawad. Ang tingin ng Diyos, ang trato ng Diyos sa atin, tayo ay matuwid sa Kanyang harapan. Yeah. Bagamat, may naalala ng mga tao, si Satanas may complete record siya ng ating mga kasalanan, pero ang trato ng Diyos sa atin, as if we have never sinned. Yeah, Yan. kaya pala ginamit nitong author nitong lesson ito na susing talata yung Hebreo 11:1 dahil may malaking kaugnayan itong pananampalataya sa pagiging matuwid ng isang tao. Tama yun, Pastor. Kaya Yan. kapag tiningnan tayo ng Diyos, ang tingin niya sa ating matuwid, pero hindi nangangahulugan na kung saan bilang isang matuwid, hindi na tayo exempted sa anumang mga parusa. Ayan. Yung Yung bunga. Yeah, Yan, yung bunga. Yung bunga nito. Pero kaya nga tinatanong ko kanina na napansin ko po dito sa ating pinag-aaralan na ang reklamo ni Job hindi basta reklamo kundi ito ay merong lubhang matigas at mapapansin mo yung talagang siya'y nasasaktan. Ayan. Na kaya naman ganoon ang kanyang karanasan kaya isang banda talaga yung kilala niya yung kanyang sarili. Kilala niya na siya'y hindi naman nagkasala. Di ba? Kung papansin niyo yung paglalahad ng banal na kasulatan, do siguro tama po na lahat ng tao ay nagkasala, pero siya'y naging tapat sa paningin ng Panginoon. Kaya natural lang na magkaroon siya ng ganong klase ng reaksyon. Ayun. Pastor, magandang basahin natin yung pagtaya, yung pagtingin ni Job sa kanyang sarili. Kasi ito yung tugon niya doon sa sinasabi ng kanyang mga kaibigan na ikaw ay nagkasala. Ayan. Sa Kapitulo 10, ang talata ay 7, Pastor. Narito ang pagtaya ni Job sa kanyang sarili sa harapan ng Diyos. Yeah. Job 10, talatang 7, bagaman iyong nalalaman na ako'y hindi masama at walang makapagliligtas sa iyong kamay. Sabi niya, bagaman iyong nalalaman, ang kinakausap niya ay ang kanyang Diyos na manlalalang. Ang sabi niya, bagaman iyong nalalaman. So alam ng Diyos na na siya ay hindi masama. Ayan, ibig sabihin, wala siyang kasalanan at that point. Nung dumating yung mga pagsubok na yun. Bakit? Kasi mapansin natin na siya ay daily humihingi ng nag-aalay at nagsasakripisyo. Okay. Pati yun sa kanyang mga anak. Baka sila magkasala. So dito, Pastor, ang pagtaya niya sa kanyang sarili ay wala siyang kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya yung mga dumating na sakuna, mga pagsubok at mga kahirapan, hindi bunga at resulta ng kanyang immediate na pagkakamali ng panahong yun. So dito pumapasok na napakahalaga yung ating ginagawang araw-araw na pakikipag-ugnayan sa Panginoon na ito'y nagiging garantya na hindi tayo nagkakasala. Pwede ko bang sabihin yung mga ganoong paraan na kung saan ay upang mailihis ka sa anumang paggawa ng masama, ikaw ay nakaugnay sa atin pong dakilang Diyos. Tama yun, Pastor. Yeah. So, unang-una ay yung pagtaya ng iyong sarili. Tingnan natin yung ating sarili. Oo. Kasi tayo, hindi natin nababasa yung isip mo. Hindi ko nababasa yung motibo mo. Pero sa loob mo, alam mo yung sarili mo na gumagawa ako ng ganito, pero ang sa likuran ng aking kaisipan ay merong ibang motibo kasi ang pagkakasala, hindi dun sa paggawa ng kasalanan eh. Nagsisimula ito saan? Sa ating mga haka at kaisipan, Pastor. Kaya dito, tiyak ni Job na meron siyang matibay na relasyon sa Diyos, kaya hindi siya nagkakasala. Pero napakagandang ating bigyang pansin ang puntong pong ito, na marami sa mga nagiging tapat na lingkod ng Diyos, dumaranas ng iba't ibang mga hamon sa buhay, na siyang nagiging dahilan ng kanilang pagdurusa.
at nagiging isang malaking katanungan sa kanilang buhay kung bakit kung kailan pa sila naging aktibo sa pananampalataya, doon pa nagkaroon ng malubhang karamdaman ang mahal nila sa buhay, o di kaya nalugi ang kanilang negosyo, at sila'y nagpasimulang naghirap, tila ito'y hindi makatarungan. Ayan, kung ang pagbabatayan natin ay ang karanasan ni Job, Pastor, at dumarating yung mga binanggit mo sa karanasan ng ating mga kapatid at sa atin din, hindi tayo exempted doon, ay dumarating itong mga ito, hindi dahil tayo may nagawang kamalian, kundi ang sabi ng ating leksyon ay dahil tayo ay tapat na naglilingkod sa Panginoon. Yung pagiging tapat, ito ang nagbubunsod para talagang kagaya ni Job, na talagang ligligin siya. Talagang ang diablo'y gagawin ang lahat para patunayan na hindi tayo tapat. Yan. So, dumarating itong mga ito dahil sinasabi ng Diyos, ito ang aking tapat na anak. Ako'y nagtatapat sa Panginoon. Sasabihin ng kaaway, subukan ko nga ang iyong pagtatapat. Ayan. Kaya dumarating itong mga ito, hindi bunga ng ako'y gumagawa ng hindi tama, kundi bunga na ako'y may pananalig at ako'y lubos na nagtitiwala sa aking Diyos na ayaw kong gumawa ng masama dahil masasaktan ang aking Panginoon. Tama. So, napakaganda po. Kaya lang, Pastor, ano ho yung nagiging ugnayan nito dun sa dinadala nating mga turo patungkol sa dakilang tunggalian? Ayan. Bigyan natin siguro ng kahit kaunti lamang na liwanag na itong mga bagay na ito ay may kinalaman din doon sa tunggalian. Ayan. Maganda, Pastor, na huwag nating itatanggalin doon. Yun yung overall picture na ang tao, mula nang magkasala, si Adan doon sa halaman ng Eden, lahat tayo mula doon hanggang ngayon, naroon tayo sa konteksto na bahagi tayo ng paglalaban ng masama at ng mabuti. Ayan. At doon sa dalawang iyon, ang gusto ng diablo ay makita at magpasya tayo sa araw-araw na tayo'y nasa kanyang panig. Ayan. At ang Diyos naman, gusto niya na tayo'y nagtatapat. Kaya yung faithfulness to the Lord, yun yung opposite noong disobedience. So, mayroong tapat, mayroong mga hindi, o mga suwail, sabihin natin. Ayan. Yung mga suwail, sila yung mga pumapanig doon sa kabilang panig ng malaking tunggalian, at yung mga nagtatapat at gumagawa at ayaw gumawa ng kasalanan, ay ito yung mga taong nasa bahagi ng Panginoon. Si Job nariritong side. Now, anong gagawin ng diablo? Gusto niyang ligligin itong mga ito. Gusto niyang patunayang hindi mananatiling tapat itong mga ito. Ano ang gagamitin niya? Yung mga kahirapan. Ayan. Mga pagsubok. Itong mga trahedyang dumarating. Yan. Sasabihin, iwala mo na ang Diyos mo, kagaya ng kanyang misis, diba? Dumating na ang... So, hindi lang mga pagpapala, kundi sa panahon ng mga kahirapan, dapat ipinakikita na ang isang tao'y tapat sa Panginoon. Yun ang kahalagahan nang naiintindihan natin itong naging kalagayan ni Job, na siya ay naroon sa grupo na nagtapat sa Panginoon. At hindi sasansala kung bakit nababanggit dito sa pag-aaral natin yung bang salitang walang salang dugo. Ayan, innocent blood. Yan, innocent so blood. siguro kailangan itong konsepto na ito ng Biblia ay maintindihan natin kung ano ba itong walang salang dugo. Babasa tayo ng mga 2 talata, Pastor. Dito sa Isaiah 59, talatang 7, ginamit ni Isaiah, Propeta Isaiah, ang pariralang yan. Isaiah 59, ang talata ay 7. Tinatakbo ng kanilang mga paa ang kasamaan, at sila'y nangagmamadaling magbubo ng walang salang dugo. Ang kanilang mga pag-iisip ay mga pag-iisip ng kasamaan, kawasakan at kagibaan ay nasa kanilang mga landas. Iugnay ko doon sa huling tinatalakay natin, Pastor. Dito sa talatang 7, may dalawang grupo ng tao. May mga grupo ng tao na tumatakbo, nagmamadali, na gumawa ng masama. Yan. At ang masama, ang inaapektuhan nung kanilang nais gawa ng masama ay yung mga tao na walang salang dugo, innocent. Ito yung mga tao na wala namang ginagawang masama. Pero sila yung kagaya ng nangyari doon sa Davao. Sila yung naapektuhan. Ayan. O ano nangyari? Nag-iwan ng isang bomba doon sa ilalim. Yun yung mga taong naghahanap buhay, nagpapamasahi yung nagtatrabaho. Napansin natin yung nung nangyari, Pastor. Pero ano nangyari? Meron bang nagawang kasalanan yung nagpapamasahe para siya ay pumutok doon at mamatay? Ay wala. Ito yung mga biktima. So ito yung mga inosenteng mga tao na hindi naaapektuhan, wala silang nagagawang kamalian doon. Pero naroon sila ng mga panahong yon, yung tagpong yon,
nagagawa ng masama, yung masama, kaya nga naapektuhan sila. Ito yung mga inosenteng mga tao na naapektuhan, Pastor. So, ibig sabihin, kahit nang walang kawalang malay sa mga nangyayari sa sanlibutan ito, pero dahil sa paggawa ng mga taong ito ng kasamaan, ay di sa sansala maapektuhan talaga tayong lahat. Wala tayo, hindi tayo protected or shield, Pastor, na dahil ikaw ay tapat at wala ka namang ginagawa. O hindi, kagaya nung may lasing na driver. Biglang babanggain ang bus na kinalalagyan ng mga estudyanteng papunta sa school, yung school bus. Ay, anong kasalanan ng mga bata doon? Wala, inosente sila, Pastor. Pero yung lasing, yung nasa tagpo na, yung nagmamadaling gumawa ng hindi mabuti, ay naaapektuhan. At hindi pipigilan yun ng Panginoon kasi nasa konteksto nga tayo ng digmaan ng malaking tunggalian. Nandoon ang tagpo na nais nating pansinin. Kaya nga sa lupang ito, napakaraming katanungan, laging bumabangon. Bakit ako pa? Bakit sinilang pa tayo? Kung haharap lang din tayo sa mga pagdurusa, bakit si ganun pa ang siyang namatay na marami naman dapat na pwedeng mamatay na siyang mga salot ng lipunan? Yan yung mga katanungang bumabangon. Dahilan sa nakikita natin na itong bagay na ito ay hindi naman dapat yung walang malay ang siyang maapektuhan, pero nangyayari. Maganda nga ho na naiintindihan natin, mga ginigil naming mga kaibigan, ang tunay na katotohanan ng kasalanan. Dito sa Jeremias 22, so may maraming mga manunulat ng Biblia ang ginamit ito. Hindi nila sinasabi na merong pagtatanggol o tayo ay naka-shield o naka-protekta na hindi tayo maapektuhan kung tayo walang ginagawang masama. Ngunit ang iyong mga mata at ang iyong puso ay sa kasakiman lamang at upang magbubo ng walang salang dugo at sa kapighatian at sa karahasan upang gawin. Narito, ito yung panagimpan ng mga taong nasa side ng masama at ng diablo, Pastor. Yung panagimpan nila, yung kanilang mga haka at mga gagawin ay yung ikasasama at kapighatian ng ibang mga tao. Ayan. Kagaya ng mga sa karanasan ni Job, sino yung sumalakay at pumatay sa kanyang mga slaves, ang mga servant? Sinong nagnakaw nung kanyang mga tupa at mga ari-arian? See? Mapapansin natin dito, Pastor, na may mga taong yaon na hindi natin sinasabing hindi sila mahal ng Panginoon. Now, ang turo ng Biblia, mahal ng Diyos ang lahat. At binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na magsisi. Pero pipiliin ng tao kung ano yung kanyang role, Pastor. Papansinin natin na naapektuhan yung ating likas ng pagiging makasalanan at mas madali nang humilig doon sa ating leksyon ay mas madaling yung tendency na gumawa ng masama kaysa sa gumawa ng mabuti. Yeah, binabanggit ninyo yung tayo ay naapektuhan ng kasalanan. Kaya nga ang issue dito sa pinag-uusapan natin ay ang epekto ng kasalanan sa buong sanlibutan na kahit na yung mga walang malay ay naapektuhan. At sila yung mga nabibiktimang katulad nito na dumaranas ng pagdurusa, sila ngayon ang mga nagtatanong bakit ganito nangyayari. Alam ho ninyo, isa rin na pinag-uusapan palagi itong kasalanan. Kaya nga kanina nabanggit ko na naipasok ko yung katanungang ano ba talaga yung tinuturo ng Biblia tungkol sa katotohanan ng kasalanan. Ayan, Pastor, bumasa tayo ng 2 o 3 talata, briefly lang. Tingnan natin ang unang mga hari, yan, Kapitulo 8, talatang 46. Kung sila'y magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala, at ikaw ay magalit sa kanila at ibigay mo sila sa kaaway na anupat sila'y dalhing bihag sa lupain ng kaaway sa malayo o sa malapit. Narito, ang talatang ito, Pastor, ay hinalaw doon sa panalangin ni Haring Solomon nung italaga yung Solomon's Temple. Okay. Ayan. So, bahagi ito. At ang binabanggit niya rito, yung bayan ng Diyos, yung Israel. Hindi niya tinutukoy dito yung mga masasamang mga nasyon na pumapas lang. Ang kanyang sinutukoy dito ay kung ang iyong bayan ay magkasala. Bakit? Kasi ang mga tao, bagamat tinawag ng Diyos yan na sila'y mga piling bayan niya, nagkakasala pa rin yan. Ang ibig sabihin, pumipili yan ng masama at ng mabuti. So dito, Pastor, sa talatang ito na bahagi noong panalangin ni Solomon, ay ipinahahayag na ang kanyang anak, yung gumagamit ng templo, yung maglilingkod doon sa templo at mag-aalay doon, ay mga tao na daw, mga tao din na nagkakasala. Yeah, totoo po yan. Kasi binanggit din mga awit. Awit Kapitulo 51, talatang 5. Talatang 5. Ayan, pakiulit nga, Pastor.
Sabi Magandang dito, baybayin natin. narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Ayan, Pastor, una, papansinin natin na ang kapitulong ito ay karanasan ng Haring David. Ayan. So, ang konteksto nito, immediate, ha? Bagamat sinasaklaw tayong lahat ng kanyang pangungusap, dito na, doon sa konteksto ng pagiging makasalanan, ay si David dito, ay katatapos niyang magkasala ng napakalaking kasalanan bilang hari ng Israel na kanyang inanakan at kinuha ang asawa ni Uriah na si Bathsheba. Ang kapitulong ito, chapter 51 ng mga awit, ay kapitulo ng kanyang paghingi ng tawad sa Panginoon doon sa kasalanang kanyang nagawa, Pastor. Ayan. So papansinin natin na dito kanyang ipinapahayag na ang tao mula sa pasimula ay inanyuan na sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi tayo ng ating mga ina. So, hindi lang si David, hindi niya lang sinasabi na ito'y karanasan niya, kundi sinasabi niya kung ano yung karanasan ng lahat ng tao na ipinanganak ng babae ng ating mga ina, na tayo ay bahagi. Napapansin, merong puntong nais kong idiin. Dahil ang ating Panginoong Jesus, ipinanganak din. Ganon din ba ang kanyang kalalagayan? Ayan. Kakaiba ang ating Panginoong Jesus, bagamat siya merong ina na nagdalang tao sa kanya, dahil hindi tayo ikinunsib o ipinaglihi dahil dun sa relationship ng isang lalaki at ng isang babae. Ang ating Panginoong Hesus, kakaiba yung kanyang pagiging tao nang siya'y naparito, banal na espiritu at ang Maria na berhin nang lumukob ang banal na espiritu sa kanya, kaya siya nagkatawang tao. So kakaiba. So yung paglilihi dito kakaiba. Tayong mga Adventista ay naniniwala ng virgin conception. Ayan. Hindi po virgin birth. Ayan. Nais kong linawin yon. Kaya ang ating mga kaibigan na sa ibang pananampalataya ay medyo magagalit sa atin. Sabi nila, hindi kayo naniniwala ng virgin birth? Ay, hindi. Kasi ang pinaniniwala natin, virgin conception. Naglihi ang berhin. Ayan. Pero yung hindi nanganak na berhin. Hindi. Kundi naglihing berhin. Now, bakit ko ito sinasabi rito? Kasi ang ating mga anak, mga nanay, tayong mga tao, lahat, except Jesus, ay kakaiba ang naging karanasan natin. Ipinaglihi tayo sa kasalanan. Ang ibig sabihin, product tayo ng lalaki at babae na makasalanan na nang tayo'y ipanganak, meron na tayo noong tendency, na hindi yung minanang kasalanan, kundi yung tendency na tayo ay gumawa, na nakahilig na tayo na gumawa nito. Mas madali nang gumawa ng hindi tama kaysa sa mabuti. Ayun. So, ibig sabihin, meron na tayong pagkakataon na makagawa ng kasalanan na sang-ayon din sa ating gagawing pagpapasya. Kaya nga, aking binangon itong mga ganitong mga issue. Minsan mayroong kabataang nagtanong sa akin sa church na sabing ganoon, kung pinaglihi tayo sa kasalanan, ibig sabihin, nung sinilang tayo, may kasalanan na tayo. So, hindi natin tinatanggap yung ganoong paliwanag. Ayan, ating lilinawin, Pastor. Nang magkasala si Adan at si Eva, hindi natin minana yung kasalanan nila. Kasi nanganak si Adan at Eva, pagkatapos na sila yung magkasala, nanganak pa sila. Okay? Hindi natin minana yung kasalanan ng ating mga magulang. Hindi yun ang ating pananampalataya. Bagamat merong ganong mga iglesia na naniniwala sa ganoon, bagamat tayo, hindi ganon ang ating paniniwala. Ang ating paniniwala ay hindi yung kasalanan ang ating minana, kundi yung kondisyon na pagiging makasalanan. Ayan. So, bakit? Ang anong kondisyon? Ang tao, anong kondisyon natin? Mamamatay na tayo. Kaya nga, kahit bagong panganak, pwedeng malagutan ang hininga. Doon pa lang, ebidensya na tayo ay nasa kondisyon, sa nature, na makasalanan. So, sa makatuwid, ito ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng tendensya na magkasala. Pero hindi nangangahulugan na mayroon tayong nagagawang kasalanan. Wala pang nagagawa. Pero yung kondisyon na kinalalagyan natin, yung likas natin, ay makasalanan na. Ayan. So, pero itong kondisyong ito ay hindi nagsasabing ito yung isang napakagandang kondisyon, kundi kinakailangan nating mapalaya mula sa ganoong klase ng kondisyon. Kaya nga sa ating pag-aaral, ipinakikita sa atin yung karanasan kung papaano tayong mawawala sa ganoong kondisyon na siya namang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang pagtungo dito sa lupang ito. So mayroong mga pamamaraan na
Una, kilalanin ang Diyos at ang kanyang kabanalan upang makita natin ang lubos na pangangailangan ng krus. So, papaano ho natin ito lalong palalawigin, itong paraang ito, para noon maakay natin ang ating mga taga-subaybay na ito yung ating pangangailangan upang makaalis tayo sa pagkabihag ng Pagka kasalanan. tinatanong nila ako, Pastor, kung ano ang kasalanan, ako'y mayroong simpleng definasyon eh. Ang kasalanan ay, napapansin ninyo, babasa ako ng isang talata, Pastor, dito sa Genesis Kapitulo 17. Iuugnay ko lang dito sa ating tinatalakay. Ito'y karanasan ni Abraham. At nang si Abram ay may 79 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram at sa kanya'y nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. Marahil ay sasabihin natin, Pastor, ano ba yung binasa ninyong talata? Ang binasa nating talata ay talatang nagpakita ang Diyos sa kanya pagkatapos na magkasala sino? Si Abraham. Ang chapter 16 ay kagaya din ni David, ay kinuha yung alipin yung alipin ni Sarah at kanyang binuntis. Si Hagay. Si Hagar. Okay, papansinin natin. Hindi yung tama, Pastor. Ito, ang nakakaano rito ay ama ng pananampalataya ito. Siya yung tinatawag na ama ng pananampalataya. Pero nagkasala siya. Bakit? Bahagi na eh. Hindi ibig sabihin na dahil kilala na natin ang Diyos ay tayo hindi na nagkakasala, Pastor. Pero papansinin ninyo, nang siya'y magkasala, Pastor, lumapit ang Diyos at muling nagpakilala sa Kanya. Papansinin mo, Pastor, ang sabi rito ay, Ako ang makapangyarihang Diyos. Alam mo, Pastor, ang definition ko ng kasalanan, which is additional to some of the insights ng banal na kasulatan, ay simple lang. Hindi natin lubusang kilala ang Diyos kung tayo'y nagkakasala. Every time na tayo'y magkasala, sinasabi natin, hindi kita kilala. Ayan. Kaya nga pagkatapos na tayo magkasala at makilala natin na tayo'y nagkamali, hihingi tayo ng tawad. Ayan, ang Diyos ay nagsasabing, Ako ang makapangyarihang Diyos. Ipinapakilala niyang muli yung kanyang sarili para sa atin, para makilala natin na tayo ay may pangangailangan na lumapit sa Kanya sapagkat siya lamang ang solusyon at may remedyo sa ating kalalagayang makasalanan. Yeah. So, napakaganda nitong nabanggit ni Pastor Ilioma. Kaya nga, kung pupuntahan natin muli, itong pag-uusap nitong si Elipas at saka ni Job, makikita po natin dito yung mga katotohanan na pinapahayag ni Elipas kay Job. Lalo tigit dito sa Job Kapitulo 15, 14 hanggang 16. Ayan, basahin natin, Pastor. Ano ang tao upang maging malinis at siyang ipinanganganak ng babae upang siya'y maging matuwid? Narito siya'y hindi naglalagak ng tiwala sa kanyang mga banal. Oo, ang langit ay hindi malinis sa kanyang paningin. Gaano pa nga kaliit ang karumal-dumal at hamak ang taong umiinom ng kasamaan na parang tubig. Ayan, Pastor, narito, sinasabi niya na ang tao ay nagiging malinis kung siya lilinisin ng Diyos. Oho. Hindi kaya ng tao na tanggalin ang kasalanan sa kanyang sarili. Yun lamang walang kasalanan ang pwedeng magtanggal ng kasalanan. Kaya nga ang ating Panginoong Hesus nang siya magkatawang tao, Pastor, at nais nating intindihin yan, yung sinless life. Walang kasalanan si Jesus. Bakit? Kung ang ating tagapagligtas ay may kasalanan, hindi niya tayo pwedeng iligtas. Hindi niya tayo pwedeng linisin sa kasalanan. At papansinin mo, Pastor, ang gusto ng Diyos, ihiwalay. Ayan. Iuugnay ko na, Pastor, doon sa tinatalakay na. Bakit binanggit dito itong mga ito ni Job sa Kapitulo 15? Ano ang tinatalakay ni Job dito, mga kaibigan at mga kapatid? Simple lamang, na dumarating sa kanyang karanasan, looking at the context ni Job, pinahintulutan ng Diyos na siya'y subukin ni Satanas, yung mga kamatayan ng kanyang mga anak, pagkawala ng kanyang mga ari-arian, nasunog ang kanilang bahay, at ang kanyang paglayo ng kanyang may bahay sa kanya, ay papansin natin, Pastor, na ito ay ginagamit ng Diyos para i-separate yung likas na hindi mabuti sa atin. Ayan. So, meron pa rin naiiwan. Bagamat nananampalataya na tayo, pero meron pa rin yung tendency na mawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Meron pa rin yung tendency na pumili ng hindi tama ang mga mananampalataya. Kaya nga pinahihintulutan at guys kong idiin, ang leksyon natin ay
pinahihintulutan ng Diyos na dumating ang ganitong mga sakuna, kapighatian, pain, and sickness sa mga tao na nagtitiwala at nagtatapat sa Panginoon para i-separate, para ihiwalay yung karumihan ng kasalanan sa ating mga buhay. Ayan. At sa isang banda, ito ang nagtuturo sa atin ng mahalagang mga leksyon na dapat din nating matutunan. Kaya nga sa mga taong tapat sa Panginoon, kapag kami dumarating ng mga ganitong pagsubok ay lalo nilang pinupuri at pinapasalamatan ng Diyos. Amen. Dahil nakikilala nila ang kanilang sariling pangangailangan. Pero magandang punto, Pastor, na inyong pinapakita sa atin ngayon ay katulad rin ng sinabi ng isang manunulat na kinikilala nating propeta ng iglesia na si Ellen G. White na sabing ganoon, palaging sinusubok ng Diyos ang kanyang bayan sa pugon ng dalamhati. Sa pamamagitan ng init ng pugon, inihihiwalay ng Diyos ang dumi mula sa tunay na ginto, mula sa karakter ng Kristiyano. Ayan. Gusto kong tingnan natin ang Hope kasi si Hope, isinulat niya yan, Pastor. Yapo. Hindi yan ideyang original galing kay Ellen White. Sa Kapitulo 23, ang talata ay Gs, Pastor. Yan. Ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran, pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Napakaganda, Pastor. Alam mo, ito yung isang paborito kong talata eh. Tuwing dumarating ang mga panlulupaypay, pagsubok, I go back to this text. Sabi ko ay, Panginoon, alam mo ang aking puso. Bakit dumarating ito? Bakit pinahihintulutan yung mangyari ang mga ganito sa aking ministeryo, sa aking paglilingkod? Nagkakaroon ako ng magandang pananaw na nililinang ako. Ako'y nililinis ng Panginoon. Tinatanggal niya pa yung mga bagay na hindi tama sa aking buhay para ako'y maging isang tunay na ginto, ay pure gold na pwede niyang ipagmalaki kahit kanino. Kaya lang minsan hindi maiwasan natin na mula din naman sa mga record, mga tala dito sa banal na kasulatan, makikita natin na ang buhay ay parang tila hindi patas. Mga ganong mga katanungan, parang hindi patas ang buhay. Talagang dapat ay panimpalatalayanan natin tanggapin, Pastor, na samantalang nasa konteksto tayo ng kasalanan at ng malaking tunggalian, ay hindi fair ang buhay. Hindi patas, Pastor. Ayan. Basahin natin sa Hope. Bumalik tayo. Kapitulo 1, ang talata ay 18 hanggang 20. Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae nagsisikain at nagsisinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. At narito dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang at hinampas ang 4 na sulok ng bahay at lumagpak sa mga binata at sila'y nangamatay at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Nang magkagayoy, bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahitan ng kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. Narito, Pastor, na pagkatapos ng sunod-sunod na mga hindi mabuting balita at trahedyang nangyari sa kanyang buhay, anong naging reaksyon ni Job? Yung hinapak ang kanyang damit, nag-ahit, ito yung pagpapakita ng pagsisisi. Ito yung pagpapakita ng pagdadalamhati kung meron ka mang nagagawang kasalanan. Nakita ninyo, Pastor, pumunta pa rin siya doon sa punto na bagamat siya ang tawag ng Diyos sa kanya ay matuwid na lalaki, na siya'y sakdal na tao at may takot sa Diyos. Pero narito yung ebidensya eh. Pag dumarating ang ganong mga sakuna, doon pinakikita kung ano ba tayo. May pananalig ba tayo? Anong ginawa niya? Sumamba sa Panginoon. Ito yung sasabihin natin, oo nga, life is unfair. Pero, fair pa rin. Bakit, Pastor? Bakit? Lahat ng mga nawalang yon, kanino bang may-ari noon? Ako? Yan. Alam nyo, nagiging parang ang strato natin unfair. Nawala ang aking ari-arian, ganito, namatay, ganito. Sino bang may-ari talaga noon? Sino bang unang nasaktan nang mawala ang kanyang mga anak? Sino bang lumalang doon? Anak din sila nino ng Diyos na makapangyarihan. Tayo'y, huwag nating tatanggalin yung context na tayo'y katiwala lamang. The moment na tayo'y ariin itong mga pag-aari natin, mga anak, mga tahanan, mga ari-arian, Pastor, ang nagiging impact ay parang talagang unfair ang buhay. Hindi eh. Kaya nga, kung babasahin ninyo ay, hubad akong, sabi doon sa 21, Pastor, basahin mo. Yung konteksto nito ay dapat maintindihan. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Nang Panginoon. ipanganak tayo, Pastor, wala tayong asawa. Wala siyang asawa. Nang ipanganak siya, may mga anak.
May mga Wala bahay, din, wala din. may mga kamelyo at kung ano-ano pang mga pag-aarit, mga utusan at mga serban. Wala. Ayan. So, pasabi mo, parang unfair. Hindi eh. Dahil yung mga yon ipinagkatiwala, ipinahiram sa atin, samantalang we journey in this life. Ayan. Kung ganun ang pananaw ng isang mananampalataya, kagaya ni Job, hindi ka masyadong masasaktan eh. Bakit ako masasaktan? Yung lupang yun talaga namang sa Panginoon. Sa Panginoon din naman galing. Ang bahay na yun galing. Ang aking mga anak ay galing din sa Panginoon. Binibigyan tayo tayong mag-enjoy, bunga ng ating pagmamahalan na mag-asawa. Ayan. Kung minsan ay, ang tingin natin ay atin possession na natin. Siya, binigyan ako ng 5 anak para ano? Para sila ay makapag-graduate at pumuntang abroad at sila na may magbibigay na rin sa atin at ako'y sasagana ang buhay. Alam, nagkaroon na ng personal na perspective na hindi. Binigay ito ng Panginoon to enjoy at ibigay ang papuri sa Kanya. Kaya napakaganda na una pa lang maunawaan na nating lahat na ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Amen. Ay tayo ay Kanyang katiwala. So sa ganung paraan, natututunan natin kung dumarating man ang mga pagsubok o mga pagdurusang katulad nito, lalo nating dapat mailapit ang ating sarili sa Panginoon na katulad nitong si Job na pinuri niya ang Panginoon sangayon sa dulo ng talata. Totoo, araw-araw nakakarinig tayo ng iba't ibang balita tungkol sa nakakatakot na kamatayan at pagkawasak na nariyan lamang na dala ng media at teknolohiya na nagpapakita po ng pambuong mundo ng pagdurusa na siyang epekto nitong kasalanang ito. Pero dito ho, sa dinaranas ng tao, maging mabuti ka o ikaw ay masama, na dahil sa kagagawa ng mga masasama, na apektuhan kahit ang mga walang malay, pero nariyan pa rin ang Panginoong Hesus. Paano niya pinakikilala ang presensya at pagdami ng kasamaan sa ating buhay? Ayan, Pastor, narito ang ating Panginoong Hesus. Bahagi ng kanyang sermon sa bundok, sa Kapitulo 6:34, Pastor. Ang isang babala na dapat nating maunawaang mga mananampalataya. Ayan, 6:34. Kaya't wag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Ayan, sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Ano, meron siyang idinugtong. Bago matapos ang Kapitulo 6, may idinugtong doon sa bahaging ng Bible na ng tala dito sa Sermon on the Mount na ang evil, kasamaan, sa ating kaarawan ay ano? Lumalawak, ginagawa, minamadali niya ang kanyang sarili na gumagawa sa lahat ng tao sa balat ng lupa, mananampalataya ka man o hindi. Ayan. So, dito binagyan tayo ng babala ng Panginoon na wag kang maging kumpiyansya na dahil ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, wala nang sakit, walang trahedya, wala nang aksidente. Hindi. Sinasabi ng Panginoon, dumarating ito. Ang konteksto ng kapitulong ito ay yung mga nagtitiwala na binibigay ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Yung sabi doon ay seek ye first, hindi ba? Sa talatang 33, pero babansinin ninyo, sa talatang 34, naroon yung presensya ng evil, ng kasamaan, na dumarating, bagamat nagtatapat tayo sa Panginoon, hinahanap natin ang kanyang katwiran at dumadagdag, pinagpapala tayo, sa ganung mga panahon, dumarating ang kasamaan. Yan. So kaya nga, ano yung pinakamahalagang mensahe na pwede nating ipaloob dito sa ganitong mga uri ng nararanasan natin? Bagamat sinasabi ni Job, dito sa mga pinag-aaralan natin, yung ginawang paghahambing ni Job kung bakit nagkaroon ng tao, pero mayroong isang napakahalaga sigurong mensahe na dapat natin nais natin pansinin na inihambing ni Job ang tao, Pastor. Tingnan natin dito sa 14 ng kanyang aklat, Job 14, 1 at 2. Taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw at lipos ng kabagabagan. Siya'y umuusli na gaya ng bulaklak at nalalagas siya rin na may tumatakas na gaya ng anino at hindi namamalagi. Narito, Pastor. Inihambing. Napakaikli lang. Napakaikli ang buhay, Pastor. Ang ibig sabihin ay sandali. Yung grass sandali Yung namang bulaklak, hindi naman 3 taon yung bulaklak. Maikli lang yung namukadkad tapos wala na. So ang tinutukoy dito, samantalang ang buhay, pinagkalooban tayo ng buhay ng Panginoon. Ang kaaway
ay pinahihintulutan niya ding dumating, di ba? Yung bulaklak, kumisan merong uod. O kaya biglang natuyot na lang dahil wala ng tubig. Dumarating ang karanasan na hindi inaasahan. Kahit napakagandang bagay sa balat ng lupa, ay naapektuhan pa rin. Lalong-lalo na tayong mga tao. Okay? Dumarating ang ganitong mga karanasan sapagkat dais ng Diyos na maunawaan, maikli lang ang pagsubok na gagawin niya sa ating mga buhay. Hindi panghabang panahon na susubukan ka, Pastor. Yan. Trial is only for a while, sabi ni Pedro sa kanyang sulat sa Pedro 5:10. Maikli lang, sabi niya. Okay? Kaya dapat nating maintindihan, itong ginawa niyang paghahambing tungkol sa buhay, parang isang alapaap na bagyo. Makita mo na malalaking alapaap dyan, ulap, pero maya-maya, wala na. So, ibig sabihin lamang na habang meron tayo nito, gamitin natin ito sa isang mainam na pamamaraan. At napakahalaga nga yung sinasabi ko kanina, yung pinaka-crucial na paraan na siyang kailangan natin habang nasa sa atin itong buhay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ayan, sa Kawikaan, Kapitulo 3:5, yung crucial na sinasabi mo, Pastor, na binabanggit ng ating leksyon, 3:5. Ano yun? Sabi dito, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ano yun, Pastor? Yung crucial na sinasabi natin, yung magtiwala sa Panginoon, yung manampalataya. Babalik tayo dun sa susing talata, Pastor. Bakit may pananampalataya? Kasi yun yung inaasahan nating mangyayari, magaganap dahil may pinagtiwalaan tayo. Hindi lang yung pananampalataya itself, kundi kanino ka nanampalataya? Kaya ba ng Diyos na ayusin ang ating buhay? Ang aking buhay hindi ko kayang ayusin, pero ang Panginoon kaya niyang ayusin. Ang mga nangyayaring mga sakuna sa ating buhay, kayang iayos ng Diyos, Pastor. Kagaya ng pag-ayos niya sa buhay ni Job. Kaya dito ay napakahalagang matutunan natin ang pagtitiwala sa Diyos o pananampalataya sa Kanya. Subalit doon sa susing talata ay binabanggit na tayo ay magtiwala doon sa hindi natin nakikita. Paano natin ipapakita ang pagtitiwala sa hindi naman natin nakikita? Ayan, Pastor, narito sa karanasan ni Job. Babalik tayo sa karanasan ni Job. Okay? Unang-una, ipinakita niya ang kanyang pananampalataya. Unang-una, ito'y kanyang sinasabi sa kanyang mga kaibigan. Opo. Ikalawa, kinakausap niya at sa panalangin yung Diyos na pinagtitiwalaan. Alam mo, pagka wala ka ng tiwala, hindi mo nakakausapin ng isang tao o isang nilalang. Pero si Job, lalo niyang kinausap. Nung dumating ang trahedya, sumamba. Yung kanyang pagsamba is a reaction na nais kong sabihin, kilala ko yung aking sinampalatayanan. Ayan. So, nananalangin, kinakausap, isineshare sa iba. Ayan. Lalong nagiging maigting ang ating pagtitiwala sa Panginoon kung ito'y nangyayari at ating ipinahayag sa ating araw-araw na mga karanasan sa iba't ibang mga tao. So, mayroong napakalaki palang kaugnayan ang pananampalataya sa pagdurusa dito sa kasaysayan ni Job. Opo, Pastor. Hindi pwede. Naisulat ang aklat ng Job hindi dahil sa suffering. Isinulat ang aklat ng Job, Pastor, dahil yung tao na sinubukan ng dyablo, ng kaaway, ay nagtiwala. Ang Kapitulo 3 hanggang Kapitulo 41, naroon ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagdurusa. Ang daming kapitulo. Pero yung unang 2 kapitulo at yung huling kapitulo, Pastor, nais kong idiin. Laging ganyan, kahit ang banal na kasulatan. May kasalanan, walang kasalanan. Napansin niyo, mag-e-end na walang kasalanan. Yung faith and suffering ay nagpapakita ng relasyon natin sa Panginoon na may mga kaguluhan man, may mga kahirapan man ngayon. Subalit, hindi ito ang wakas. Mayroong magandang wakas, kagaya sa karanasan ni Job, na ibabalik ng Diyos. Yung full restoration, hindi lang yung kagaya nangyari kay Job, kundi full restoration. Mawawala ang kasamaan, mawawala ang kahirapan, at ibabalik ng Diyos yung katatayuan na wala ng sakit, wala ng karamdaman, wala ng pagtangis, sabi doon sa Revelation 21 verse 4. Kaya nga sa huli, para sa kapakanan ng ating mga kasamang nag-aaral nito, paano natin bibigyang dahilan ang mga di dapat na pagdurusa dahil sa digmaan, terorismo, yung mga kalamidad na dumarating at marami pang iba?
bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Ayan. Pastor, babalik ulit tayo dun sa konsepto natin ng malaking tunggalian. Nang ibig sabihin, bahagi ito ng malaking paglalaban ng masama at mabuti. Merong mga casualty. At ito yung mga yon, yung mga kasama sa digmaan, terorismo, yung mga disaster. Ito. Pero hindi ibig sabihin na wala nang malasakit ang Diyos o wala na siyang gagawin para dito. Hindi. Itong mga taong dumanas ng ganito, Pastor, kung pupunta kayo sa pag-aaral ng Apokalipsis, sila yung mga altar, nandun sa ilalim yung mga kaluluwa, sabi doon na under the altar, na sumisigaw sa Panginoon. How long? Gaano katagal ang mga bagay na ito? Ang sabi ng Panginoon, malapit nang magwakas. At pag ito'y nagwakas, ang pag-asa, at yun ang susunod nating topic sa susunod na linggo, ay makikita na natin ang mas malinaw na larawan na ang Diyos, nais niya na natanggalin ang lahat ng mga ito sa ating mga buhay. Napakaganda nitong ating talakayan. Lubang napakabilis ng panahon. Kaya nga't parang bitin itong ating usapan, subalit tayo po ay dumako na sa pagtatapos na naman nitong seryeng ito. Mga kaibigan, kung titingnan po natin ang sanlibutan ito, parang tila hindi kailangang magdusa, pero wala tayong magagawa. Atras tayo mula sa nakakatakot na saksihan, yung mga binabalita ng media at teknolohiya, kung ano ang nangyayari sa mga inosenteng pagdurusa. Minsan hindi natin matawag na ito'y inosente sapagkat makikita po natin kahit sa kasaysayan sa panahon ni Job, dumarating ang mga pagdurusa, dumarating kahit na yung mga walang malay na apektuhan dahil sa laganap na kasamaan. Kaya nga, ito'y bahagi ng isang makasalanang mundo na nasa prosesong wasakin ni Satanas at nais niyang panahanan ng mga masasamang tao. Subalit salamat sa Diyos, binigyan niya tayo ng pananampalataya upang tingnan natin ng higit ang kanyang gagawing pagsasauli sa kabila ng pagdurusa. Maraming salamat sa inyong pakikisama sa amin, sa ating talakayan, at tunay na napakarami nating nakuha mula kay Pastor Ilyoma. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, kami nagagalak na pasalamatan kayo sa lahat ng inyong kabutihan. Na bagamat laganap ang kasamaan sa mundong ito at masidhi ang pagnanais ni Satanas na sakupin ng mga taong masasama ang sanlibutan ito, meron kayong ipinakita sa amin na mapanghahawakan namin ang pananampalataya, na kung kami magtitiwala sa inyo, bagamat maapektuhan kami ng mga pagsubok at ng mga pagdurusa, mananatili kaming matibay at kami ay inyong idideklarang walang kasalanan, na magiging kandidato na dadalhin ninyo sa langit na bayan upang itira sa isang bagong sanlibutan na wala ng kasalanan at wala ng pagdurusa. Nawa sana, Panginoon, ang aming napag-aralang ito ay makatulong para lalo naming patibayin ang aming pananalig sa inyo. Sa araw-araw naming pamumuhay, maging inspirasyon namin para magtagumpay sa mga hamon na aming kinaharap. Pagpalain niyo ang lahat ng taga-subaybay ng programang ito. Tanggapin niyo muli ang aming pagtatalaga. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa panahon ng ating talakayan. Sana po, magkita-kita tayong muli sa susunod na serye ng ating pag-aaral. Ako po si Pastor Cesar Sabat Jr., kasama ko si Pastor Ilyoma, nagsasabing sumagana nawa ang inyong kabuhayan.